Ako naabutan ko pa kasi yung si Panday, ayan, si Jericho Rosales. Ayan, naalala niyo yung sa Panday. Next natin. Pero hindi ko nakakantahin yung team song niya, 'di ba? Sabi doon, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig, 'di ba? So kung siya nakakanta niya 'yon, 'di ba? Dahil nga mahal niya si sino ba si Heart diyan? Sino nga ba 'yun? ang kilala ko lang yung kontrabida si Lizardo. Ayan. So, ayun yung kanta niya, 'di ba? Sabi, pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Pero sana ang wish ko nga kay Lord yan ginagawa, 'di ba? Tapos nung high school naman ako, merong pinanood sa amin yung teacher namin, si Sir Pascual, yung Romeo and Juliet. Yan. Dati na ko lang yan, napapakinggan ko lang yan, natatopic lang yan sa mga, ano ba tawag doon? Literature or basta mga ganon. Tapos yun nga, Romeo and Juliet the movie yon. Pero parang medyo censored siya kaya hindi rin siya dapat na panoorin basta-basta. Pero ang inaano nga dyan nila, yung ipaglaban nila yung pag-ibig. Pero tragic kasi yung ending. Kasi sa ending, parehas silang nagpakamatay. Pero nalimutan ko na kasi yung kwento kung sino yung uminom ng lason tapos nabuhay din naman. Tapos pagka buhay niya ulit, patay parang ayun nga, parang suicide yung yung parang kaya hindi ko rin siya talagang nire-recommend. Tapos sino naman yung kay nakakarinig nito, yung sa kay Balagtas ba ang tawag dito? Yung sabi, pagsintang labis ang kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Diba? So, yung mga na dyan, all this, ayan, naabutan nila to. Diba? Na kapag daw ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin daw lahat, masunod ka lamang. Pero ngayon, meron ng paliwanag yan. May nabasa si Ate Mer, di ba? Na kapag daw pala umiibig ang isang tao, may part of the brain, may portion daw ng mga utak ang hindi gumagana. Ayan. So, alam nyo na. Kaya, di ba, minsan, ano ba naman yan? Bulag na pag-ibig, di ba? Parang, pag daw umibig, hindi na pinapagana yung utak, di ba? Yung isip. Di ba? Kasi puso na lang ng puso. Kasi totoo daw yun. Di ba? Na, kaya, minsan, kaya nga dapat talagang nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo para nagagabayan tayo, di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo that hindi ka love ng love dyan, di ba? Yung kung kani-kanino, di ba? At kung kani-kanino binibigay ang puso. And also, sino naman sa inyo mga nakakakilala dito? Ayan, yung mga bayani ng Pilipinas, di ba? Na kaya sabi ko kay Tita Emily kahapon, ako po, Tita, gusto kong maging bayani. Sabi niya, wag, madali lang yung buhay, no? Hindi daw tumatagal. Pero 'di ba, kaya naman nagkakaroon tayo ng mga bayani. Bakit? Kasi dahil sa pagmamahal nila sa bayan o sa bansa, inilalaan nila ang buhay nila, 'di ba, para sa kasarinlan o kapayapaan ng bansa. And pag nabasa mo nga yung Bible, meron ka talagang mababasa patungkol sa paglaban, 'di ba? Para sa iyong mahal sa buhay at sa pananampalataya. Una nga niyan, yung 1 Timothy 6:12, yung fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Sa Tagalog, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. So, ibig sabihin, yung faith daw natin dapat pinaglalaban yan. Di ba? Dapat talagang fight the good fight of faith. Huwag papabayaan. And also, may mababasa naman kayo sa Nehemiah 4:13-14 patungkol naman sa pamilya at mahal sa buhay. Sabi dyan, therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. Sabi ng 14, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families
your sons and your daughters, your wives and your homes. Basahin lang natin sa Tagalog para balanse. Sabi, kaya naglagay ako ng mga tao para magbantay sa pinaka mababang bahagi ng pader na madaling pasukin. Pinagbantay ko sila roon na magkakagrupo sa bawat pamilya at may mga armas silang mga espada, sibat at palaso. Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, impinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at mga mamamayan at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban, alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon, makipaglaban tayo para mailigtas natin ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, pati ang ating mga bahay. And alam nyo, yung verse na yan, kahit noon pa yan na isulat, fresh na fresh pa rin yan para sa atin. Dahil yan pa rin ang mensahe ng Panginoon ngayon, na ipaglaban ang pananampalataya and at the same time, ipaglaban ang mga mahal sa buhay. Kasi alam nyo, sa Efeso 6:12, ano ba ang sinasabi ng Ephesians 6:12? Na ang kalaban daw natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya whether you like it or not, kapag ikaw ay Kristiyano, 'di ba? Dapat ikaw din ay matutong lumaban. 'Di ba? Halimbawa, sa mga payag ba kayo na atakihin ng demonyo na ang pamilya niyo ng sakit at karamdaman? 'Di ba? Sabi ng Bible, na parito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, 'di ba? At manira. 'Di ba? Ngayon, payag ka na yung pamilya mo, relasyon mo sisirain ng demonyo? Payag ka na ang pananampalataya mo mawalang bahala na lang dahil may kalaban? Sabi nyo nga, kalaban. Nung ikaw ay maging Kristiyano, automatically may kalaban ka. 'Di ba? Ang lamang mo lang, alam mo na ang mga teknik niya ngayon and alam mo na kung paano lumaban. Kaya kawawa yung mga hindi Kristiyano at walang alam sa Bible. Bakit? Kasi may kalaban pero hindi nila alam. 'Di ba? Na may kalaban pala. Diba? At the same time, hindi nila alam paanong lumaban. Kaya ngayon, pag-aaralan natin, paano bang ipaglaban, di ba, ang pag-ibig. Pero hindi to yung pag-ibig na alam nyo, yung pag-ibig sa Diyos, and at the same time, kung mahal mo yung kapwa mo o pamilya mo. Di ba? Kaya dito, unahin natin ang pagmamahal sa Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos, kailangan ipaglaban natin siya. Amen? Diba? Although, alam naman natin na hindi natin kayang ipaglaban ng Diyos dahil siya, kaya niya nang lumaban sa sarili niya and victorious na siya. Pero tayo kasi, binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos. Ngayon, nasa sa atin yan, kung yan ba ay tatayuan natin, ipaglalaban natin, hindi natin hahayaang mawala basta-basta. Diba? Kaya nasa sa inyo yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon dapat tumapang ka. Dapat lumaban ka. Diba? Kasi ano ba ang mga kalaban ng pag-ibig sa Diyos? Una, yung mga pagbabawal. Sino sa inyo nakaranas na ng pagbabawal? Yung mahal mo naman si Lord, gusto mong maglingkod sa Kanya, gusto mong magsimba, pero bawal. Di ba? Nanay mo, tatay mo, it can be your relatives na sinasabi sa'yo, huwag kang maglingkod-lingkod dyan ha. Huwag kang magsimba-simba ha. Pag ikaw nagsimba ka, hindi kita bibigyan ng baon. Di ba? Yung mga pagbabawal na yan. Di ba? Kagaya ng 2020, nakaranas tayo ng mga pagbabawal, di ba? Na dahil COVID-19 nga, bawal ang religious gathering. Bawal ang magsimba. Di ba? Ngayon, nung nagsimba naman, bawal maglapit-lapit. Bawal mag-welcome remarks. Bawal maghawak ng kamay. Di ba? Tapos nung pinagsimba, bawal ang nakabuka ang bibig. Kailangan naka-face mask lahat. Di ba? Kaya ikaw, hindi ka makapagpuri kay Lord. Gusto mo sumigaw ng hallelujah. Di ba? Bahong-baho ka sa hininga mo. Di ba? Kasi naka-face mask ka. Parang ang hirap. Di ba? So, yan yung mga sample niyan. Tapos yung pag-uusig. Di ba? Ito yung Christian ka, tapos inuusig ka sa mga ginagawa mo. At ang mga nakakaranas niyan, yung mga Christian sa ibang bansa. Kaya nga, thank you kay Lord, kasi yung bansa natin, open. Di ba? Sa mga religious gathering, religious activities. Diba? And at the same time, hindi pinagbabawal ang Bible. Pero alam niyo, sa ibang lugar, pinagbabawal yan. May praise. Yan. Ayan. Sa ibang bansa, pinagbabawal yon. Diba? Kaya praise God sa atin,
malaya tayo. Kaya nga dito, 'di ba, sabi nga ni Pastor Bong Saking noong nakaraan sa church nila, na kayo, ang ganda ng mga inuupuan nyo. 'Di ba? Aircon pa tayo. Tapos ang ganda ng mga facility natin dito. Tamad na tamad kayong maglingkod sa Diyos. 'Di ba? Samantalang sa ibang bansa pinagbabawal, sila ang on fire sa Diyos. Sabi niya, mahiya naman tayo. 'Di ba? And most of the time, alam niyo tayo ganun din. Sa regularihan na, 'di ba? Sa pagiging regular na ng mga ginagawa, parang minsan nakakalimutan na nating magpasalamat sa Panginoon sa laya natin na magsimba. Sa laya nating itaas yung kamay natin at mga iba pa, 'di ba? And also yung mga paghahadlang, tsaka mga paraan ng kaaway upang ilayo ka sa Diyos. At minsan, ito rin, kalaban mo rin ang iyong sarili. Kaya minsan, 'di ba, napapatanong ka ba, halimbawa, bakit pag nagbabasa ka ng Bible, next natin, antok na antok ka? 'Di ba? Ano ka pa lang, ilang verses ka pa lang, ganyan ka na agad. 'Di ba? Nakakailang verse ka pa lang ng basa, parang gusto mo nang matulog. 'Di ba? At tumutuloy talaga. 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nga ni Bishop, kapag daw nagbabasa ka ng Bible, anong ginagawa ng kaaway? Pinapaypayan ka. 'Di ba? Kaya maya-maya, hindi ka pa nakaka 7 chapters, tulog na nga ako. Pero nakakapagtaka. Kasi bakit? Pag ito naman ang ginagawa mo, 'di ba, nanonood ng TV, Netflix, nagse-cellphone, anong reaksyon ng mata? Dilat na dilat, 'di ba? Talaga naman. 'Di ba bakit? Kasi 'yan ang mga pakanan ng demonyo 'yan. Sabi nga ni nalimutan ko lang kung sino nagsabi noon, pero old preacher na siya, na ang kalaban daw ng God's vision ay television. Kaya daw walang makita-kita ang mga tao na vision ngayon patungkol sa Diyos kasi pinalitan ng mga television. 'Di ba? Kaya wonder why bakit yung iba na nababalitaan natin, wow, nakaka-vision sila, nakapunta sila sa langit, nakita daw nila yung mga angel. Samantalang yung ibang mga Kristiyano hindi mangyari yung ganun sa kanila. Bakit? Kasi panay ang TV, panay ang television, kung ano-ano ang mga nakikita. Kaya alam niya si Benny Hinn, may kwento siya, 'di ba? Sabi niya, sabi daw ng Panginoon sa kanya, gusto mo na i-increase ko yung anointing mo? Surrender your Netflix. Surrender your TV. Kaya magmula daw noon, nung time na yon, kahit kailan din na nag-TV si Benny Hinn. Bakit? Kasi nga, yun nga, pinasurrender sa kanya ni Lord, at ang pinalit ni Lord ay yung mga vision. 'Di ba? Patungkol sa kaharian ng Diyos, tsaka mas nararamdaman niya na yung presence ni Lord. Kaya sana, 'di ba, tayo din, 'di ba, na may ganyan din tayong mga pagsuko at pag-surrender. Sunod naman, ito rin. Ito, mapapansin niyo to kapag OPM natin. O kaya naman prayer meeting. Yung kapag OPM, 'di ba, minsan parang nakakaantok pag nananalangin ka na. Hindi mo nga alam minsan kung nakakapag-amen ka na, 'di ba? O sa mga bahay nyo. 'Di ba? Parang pag kunwari nananalangin ka, grabe talaga yung antok. 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ng demonyo talaga na manalangin kayo. Pinapaypayan kayo para hindi nyo matuloy yung panalangin nyo. Pero halimbawa, ako naranasan ko yan sa OPM yung kunwari, next natin. Pag yung OPM, 'di ba? OPM tayo, ganyan. Yung mga tao, parang ilan na lang kami nagpe-pray. Parang tulog na yung iba, humihilik na. Pero subukan mong matapos yan. Mag-to God be the glory ka. Amen. Tapos ialok mo pa yung pandesal at pansit canton. Buhay na buhay talaga naman. 'Di ba? Pero habang nagpe-pray, wala. Nag-aantay ka na may mag-tongues, 'di ba? Pero hindi kayo yun, ha? In Jesus' name. Yeah. Ang church natin on fire. Laging nagtatangs. Hindi natin confession yon. Pero, yun nga, sana, tawag doon, iwasan natin yon. Nakapag-pray, dilat na dilat. Ngayon, paano nating lalabanan yan? Di ba sabi ni Robert Sardon, ang technique niya, kapag antok na antok daw siya sa pagpe-pray o pagbabasa ng Bible, naayos niya yung upo niya. Sample ng maayos na upo. Diba? Yung talagang, yung pinapakita niyang ganadong-ganado. Kahit yan ngayon, halimbawa, pag nakikinig kayo ng preaching, makikita pa sa upo nyo kung ganado kayo o kung antok na kayo. Diba? Pag antok, gano'n na. Yung malalaglag na sa upuan. Diba? Pero yung pag-alerto, talagang gano'n. Diba? Tsaka at the same time daw, tumatayo siya. Kapag nagpe-pray siya, tumatayo talaga siya. Hindi niya hinahayaang
antukin siya. Kaya dapat tayo rin ganon. May kapangyarihan tayong hadlangan. Yung mga ganong paghahadlang ng kaaway tsaka mga paraan. 'Di ba? May physical may mga time pa nga inaano nila Kenneth Hagin yun na yung literal i-shake mo daw yung kamay mo. 'Di ba? I-shake mo yung kamay mo, i-shake mo yung katawan mo, 'di ba? Para magising ka tsaka para malaglag lahat ng mga dapat malaglag sa iyo. 'Di ba? Amen. Amen, 'di ba? And at the same time ito rin, ano pa daw yung mga kalaban ng Diyos sa mga buhay natin? Ito, parang naisip ko, sabi ko, oo nga, paano matatapos ngayon ng kabataan ang Bible kung iyan ang nasa cellphone? Di ba? And naisip ko nga, pwede talaga na gamitin to ng demonyo. Kasi di ba, naalala nyo, ilang books meron sa Bible? 66 books. Tinapatan ng ng mundo, tsaka ng demonyo yon. Na ilang apps meron sa sa cellphone? Napakarami. Libo na nga di ba? Pag ka sa Google Play Store, ang dami. Kaya halimbawa, ang buhay mo umiikot dyan. Di ba? Kunwari si Almira, kunwari sa umaga pa lang. Check ko nga kung anong update ng mga kaklase ko sa Facebook. After mag-Facebook, sawa na. Check ko nga yung IG ng crush ko. Di ba? Tapos, may chat kaya yung group namin sa Telegram. Di ba? Ano kayang bagong tweet ni Bea Alonso? Di ba? Ay, i-check ko daw yung kung nag-message sa Viber yung boss ni Papa, 'di ba? Ay baka may pinapapasa yung teacher ko sa Gmail, 'di ba? O kung wala sa Yahoo Mail, 'di ba? Ay boring ako ngayon makapag-TikTok nga, 'di ba? Tapos hindi lang TikTok, 'di ba? May mga TikTok online shop na, 'di ba? Tapos ay naboboring ako, YouTube naman nga. Tapos, kailangan ko ata ng bagong face mask, makapag-shopping ha. Tsaka Lazada. Diba? O tapos, chat ko siya sa Messenger. Parang inisip ko, kung ganun yung natin, nilalaan nating oras sa mga yan, wala na. Pag ito na yung binasa natin, diba? Wala. Bawas na ang oras natin. Kaya, that's the reason bakit tayong mga Kristiyano, lalong-lalo na ang mga kabataan, limitahan natin yung mga screen time natin o gamit natin dyan. Kasi kapag hindi natin nilimitahan, hindi tayo aware, nakakailang oras na pala tayo, 2, 3, 4, kakascroll lang ng kakascroll. Diba? Kaya nga marami sa kabataan ngayon, tanungin mo mamaya pa sasagot. Kasi bakit? Lutang. Utusan mo bumiling magic sarap, ang bibilhin nor sarap. Diba? O kung alin-alin. Utusan mo bumili ng asin, asukal lang binili, 'di ba? Lutang. 'Di ba? Kasi nga panay screen. Kausapin mo ang babaw. Wala man lang kalaliman sa buhay, ang bababaw ng mga kaligayahan, mga pinagnanasa kasi panay social media. 'Di ba? Kaya dapat tayo natin 'yan, bantayan natin 'yan kasi kalaban ng Diyos 'yan. Tapos apps 'yan mga tawag doon, social media platform, yung mga messaging yan. Tapos ito naman, games naman to. Napakarami ring games, di ba? Pag nagsawa ka sa isa, install ka na naman. Di ba? Parang naisip ko talaga, grabe, parang wala talaga. Kaya minsan, yun yung sinasabi ni Rachel nung nakaraan, Sister Rachel, na nakaka-alarma. Pag tinanong mo, ilan ang Bible reading mo? Di ba? Konti. O bakit? Kasi napalitan na ng cellphone. Di ba? Kaya nga ako dito, lalo na sa mga bago kumakatok po ako sa puso nyo. Dahil nasa church kayo, alam nyo, maganda nga yung church namin noon sa NHA kasi walang signal doon. Kaya kapag nagsasama-sama kami, di ba, doon sa church, walang makapag-cellphone, gawang walang signal. Dito sa Putatan may signal. Kaya naman, panay ang cellphone. Pero ngayon, I plead before you, sana naman, nasa church kayo, bahay ng Diyos, iwasan natin ang cellphone. Mamaya, pagkain natin, iwasan natin mag-cellphone, makipag-usap tayo, nang lumalim naman kayo. Amen? Di ba? Yung parang pag kinausap ka, may sense. Pag nag-joke ka, matatawa yung mga tao kasi talagang nag-i-improve ang personality mo. Di ba? Hindi yung kung san-san ka lang naintindihan? Amen? Sabi mo, sa katabi mo, wag muna tayo mag-cellphone, ha? Ayan. Tapos ngayon, nood muna tayong balita. Ayan, nood muna tayong balita tungkol sa Inabot ka ba ng ilang oras sa paglalaro sa computer o kaya ipagtingin sa Facebook o ibang
Mga isang oras yan. Balita. Maikli lang yan. Inabot ka ba ng ilang oras sa paglalaro sa computer o kaya pagtingin sa Facebook o ibang social networking sites? Nagbabala po ngayon ng mga eksperto kaugnay sa online addiction na posibleng mawi sa pagiging marahas. Magbabandila si Jackie Manabat. 4 na oras kung maglaro ng Dota ang 16 anyos na si Justin sa online game. May karakter ka na nilalaro na nasa isang mundo kung saan didepensahan mo ang isang lokasyon kasama ng iba pang players. First year high school pa lang siya nang simulang mahilig sa laro. Parang hinahanap-hanap ko siya sa paningin ko. At yung kamay ko parang di mapakali. Nakatamad. Gusto ko maglaro ng may hawak na mouse at keyboard. Minsan, sinubukan pa raw niyang tumakas sa bahay nila para makapaglaro ng hanggang madaling araw. Parang wala siyang ganang kumain minsan. Para sa akin kasi, huwag lang niya pababayaan yung pag-aaral niya. Ayon sa isa sa mga nagsulat ng librong Growing Up Wired, matagal ng problema ang online gaming addiction sa kabataan, pero marami ang hindi kumikilala rito. Ang epekto nito, bukod sa hindi makapag-focus sa mga bata sa pag-aaral, minsan nagiging bayolente pa raw ito tulad ng ilang uploaded video sa YouTube na nagsusuntukan na dahil sa Dota. Ito na yung mundo mong ginagalawan, you are immersed, a child or an individual is immersed in this kind of reality. And it's hard for them to, what you call, unplug. Kahapon, nai-report ang pagpatay sa isang 11 anyos na bata ng kanyang kaibigan. Ang motibo, may kinalaman sa Dota. Napag-ugatan ng problema nila, yung paghahack dun sa karakter ng Dota na online gaming. Ayon pa sa eksperto, may iwasan naman ang adiksyon o pagkalulong sa online gaming kung may paggabay ang magulang. Ang pinakamagandang malaman ng parents na kung wala tayo sa tabi nila, papalitan tayo ng teknolohiya. Kung higit 4 na oras nang naglalaro sa computer o kaya'y babad sa social media sites, may posibilidad na addiction na ito. 2 oras na screen time ang pinakamaiging oras para sa mga kabataan. Para sa Bandila, Jackie Manabat. Yan, di ba? Tapos yun nga, panawagan sa mga pamilya, di ba? Tsaka sa mga magulang. Ano sabi niya? Ano sabi nun doon? Yung kapag wala tayo sa tabi nila, papalitan tayo ng teknolohiya. Kaya dapat sa mga magulang naman natin, dapat igabayan natin yung mga anak natin, di ba? Sa mga paggamit talaga ng cellphone. Tapos ito kasi sa isang video to, pero kinuha ko na lang. Sabi, ano daw yung mga palatandaan na addict ka na sa video gaming? Una, hindi maalis-alis sa isip ang tungkol sa video games. Panay yun na lang ang nasa isip. Tapos pagkalumbay, kapag hindi nakapaglaro, nalulungkot. Tapos pangangailangang makapaglaro para maging masaya. Yan. So hindi sila nagiging masaya pag hindi nakakapaglaro. Ano pa? Kawalan ng gana sa mga bagay na dating kinakaaliwan. Dati noon, nung bata pa kami, talagang ang laro namin labas. Labas talaga, mga tumbang preso, di ba, ganyan. Tapos yung mga, sino yung Tom Sawyer, ganyan. Luksong baka, luksong tinik, di ba? Yung mga ganon. Tapos ngayon, parang, konti na lang yung mga nakikitaan mong ganon. Tapos pag-abando na sa mga gawain sa eskwela o gawaing bahay, bumababa yung mga grades, 'di ba? Tapos pag inutusan nga ng magulang, ayaw na, 'di ba? Tapos kawalan ng kakayanang huminto sa paglalaro. Therefore, addiction 'yan. Kaya dito, talagang nahahabag ako sa mga kabataan talaga na addict sa games. Kasi again, hindi ma-gets yung mga spiritual na bagay, hindi maging close kay Lord. Kaya 'di ba, ngayon, halimbawa kung naririnig mo 'to, tapos alam mo na addict ka sa online games, yan, tinatouch ka ni Lord ngayon, di ba, na isuko yung mga ganong bagay.
Tapos ano naman yung masamang epekto ng pagkalulong sa online games? Una, depression, di ba? Madedepress ka, malulungkot. Tapos sunod, anxiety. Ayan, dami mong mga iniisip. Tapos pagkamanhid. Ayan. So, meron akong kaklase, tawag doon, hindi naman siya nag-online games. Ang nangyari sa kanya, lagi lang siya nakatapat sa computer. Tapos dumating yung punto na hindi niya na maigalaw yung kalahating mukha niya. Kalahati na lang. Tapos, basta ilang buwan din na therapy yun bago niya naigalaw. Kasi basta meron talagang effect yung radiation na mga screen. Kaya nga dapat binabalanse niyo yan. 'Di ba? And also, pagiging violente. 'Di ba? Kasi halimbawa kapag nasanay ka sa pagbaril, 'di ba? Yung kunwari, may mga dugo kang nakikita, may suntukan, 'di ba? Kapag daw sa actual mo nakita 'yon, wala nang dating sa iyo. Bakit? Kasi normal mo na lang na nakikita doon, iisipin mo normal lang 'yon. 'Di ba? Kaya nagugulat ka, ginagawa mo sa kapatid mo, 'di ba? Kahit duguan na yung mukha, todo suntok ka, 'di ba? Kaya kumaga parang iwasan natin 'yon, and pagpapabaya sa mahahalagang bagay, lalong-lalo na relasyon, pamilya, 'di ba? And alam nyo, kasi ang naisip ko diyan, ilang taon na lang ba tayo? 'Di ba? Halimbawa nga daw, noon 70, 'di ba? Ang pinakamatanda na nga daw na pag nag-70 ka, blessed ka. Di ba, as the years go by, bumababa ang taon ng mga tao, nagiging 60, nagiging 50, 'di ba? And regalo na lang ng Panginoon talaga kapag humaba pa doon. Pero parang isipin nyo, ilang oras yung mga nilalagak natin sa mga ganon, tapos i-plus nyo, 'di ba? Tapos i-compute nyo yung mga nyo naman sa Bible, 'di ba? So tapos parang iniisip natin na tayo ay ready sa eternal life pag ganon, 'di ba? Tapos at the same time, ito nga, naalala niyo yung may nagkwento na pinapunta kasi siya ni Lord sa langit, tapos pinakita niya rin sa kanya yung impyerno. Tapos nagulat siya kasi ang tanong niya doon, Lord, bakit ganun? Akala ko ba Jesus loves the little children? Pero bakit may mga bata dito? Ang sagot ni Lord, kaka-online games. 'Di ba? Wala nang inatupag kundi games ng games, 'di ba? Cellphone ng cellphone, 'di ba? Pero ang 'di ba panawagan ko sa inyo nung nakaraan? 'Di ba kapag daw bata ka, anong dapat mong gawin? Remember now your Creator in the days of your youth. Kaya nung nakaraan, kinukumpara ko talaga yung mga banding ng kabataan noon sa kabataan ngayon. 'Di ba? Sorry talaga ha, kung hindi kasi kayo magbabago, yun pa rin talaga ang magiging brand sa inyo. Noong panahon kasi namin, 'di ba, wala pang ganon, di-keypad lang ang cellphone. Kaya kami, pag nagbabanding kami ng mga Mac friends o yung kasabayan naming youth sa Mission House noon, talagang masasabi mong quality. 'Di ba? Yung ang saya kahit nag-uusap lang, may mga sense yung sinasabi. Pero ngayon, 'di ba, parang hindi mo na mailagay yung mga youth sa kunwari 1 oras na usapan, ganyan, mga 2 oras kasi bored na. Kasi bakit? Masyado nang napalta ng social media, ng mga games. Dahil sa mga malalakas na sounds, makukulay na mga interface, di ba? So, yun na yun. And sabi nga, kung halimbawang iko-compara mo naman ang Bible sa mga nakikita mo sa social media tsaka sa games, hindi rin naman daw papatalo talaga ang Bible. Kung babasahin mo talaga yung Bible, kung sasaliksikin mo, mas exciting nga eh. 'Di ba? Yung mga storya sa Bible at mas reality pa, mas totoo pa. Mas totoong nangyari kaysa naman sa mga nakikita mo lang sa 'di ba, sa cellphone, gawa-gawa lang 'yon. Lahat ng 'yon. Kasi 'di ba, halimbawa, gusto mo ng mala Avatar, 'di ba, na kwento, basahin mo yung kay Elijah, 'di ba? Gusto mo ng parang mala yung mga may elemento, basahin mo yung kay Moses, 'di ba, na naghati ng tubig, 'di ba, ng Red Sea. And hindi lang 'yan. Meron pang mga kalaban ng Diyos nowadays. 'Di ba? For example, yun nga yung mga sa mall. Lalong-lalo na ngayon, ang dami ng mga mall, di ba? May Ayala Mall, Festival Mall, Star Mall. Ayan, active na ba yung Star Mall? Ayan, Lianas Mall. Ayan, di ba? So, minsan, kapag halimbawa, yayayain mo nga, di ba, na magsimba, ay hindi, magpe-Festival Mall kami ngayon, di ba? Pero sabi mo nga sa katabi mo, praise God, andito ka. Ayan. Again, hindi naman masama yan, di ba? Kasi andyan din yung mga bilihin, mga grocery, tsaka kung may mga sadya ka dyan. Pero, sana hindi siya maging kalaban ng Diyos when it comes sa pagsisimba nga. Dapat unahin pa rin natin si Lord. Pero alam niyo, ang magandang balita, pag nagbasa kayo ng Bible,
sa Revelation 12:11, ito yung dapat na gayahin natin, di ba? Sabi dito, ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Para ipaglaban yung pananampalataya nila, kahit mamatay pa sila, hindi nila alintana yon, di ba? They do not love their lives even unto death. And sabi nga ng Acts 5:29 naman, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Meaning to say, may mga tao talagang ganon magmahal sa Diyos na ipaglalaban ng lahat, di ba, para sa Panginoon. And sa panahon natin ngayon, may mga ganon din. Di ba? Nung panahon ng mga apostol, may mga martyr din na tinatawag. May mga persecuted Christians. And nowadays, hindi lang natin nalalaman, may mga ganyan all over the world na pinapersecute para lang sa kanilang pananampalataya. Meron pa nga, di ba, pinapapili si Jesus o buhay mo. Di ba? Tapos dahil pipiliin si Jesus, bing, pinapatay. Pero yun nga, may mga ganun din, di ba, sa ibang bansa na yung nanay at tatay, parang tinuturuan na yung anak nila, pag pinapili ka kung si Jesus o yung buhay mo, piliin mo si Jesus, ha? Pikit ka lang. Di ba? Pag binaril kami ni papa mo, pag binaril kami, pikit ka lang, ganun. Ganun sila mag-orient, magturo sa mga anak nila. 'Di ba? Kasi alam niyo ang naisip ko dito, kapag naman kasi sila nabaril sila, 'di ba? Automatic heaven sila. Kaysa naman i-reject nila si Jesus, 'di ba? I-betray nila si Jesus, paggising nila, impyerno na pala sila. Kaya tayo ganun din, parang sana ngayon sa punto na 'to, alam mo kung ano yung ipaglalaban, 'di ba? And also yung mga missionary natin, sila rin, hindi nila alintana na malayo sila sa pamilya nila, di ba? Para lang maipapagate yung gospel, mag-share ng gospel. Ilan yung kaya nung nakaraan napapakinggan ko si Billy Graham, sabi niya para daw sa kanya bayani din daw yung asawa niya. Kasi di ba, kada daw magko-crusade si Billy Graham, naiiwan sa bahay si Ruth, di ba? Tapos, yun nga yung mga anak niya. And praise God kasi napalaki naman nila yung anak nila. Diba? Nang hindi nagre-rebelde, hindi lahat naglilingkod sa Panginoon. And alam nyo, nung mga nakaraan nga, i-remind ko lang kayo, diba? Sa mga bago din natin, nung mga last year, may mga kaganapan ding mga nangyaring ganyan, na hindi pinagbawal yung church, diba? Pero ang ginawa natin, dahil nga on fire tayo, kiniklaim natin yan, tapos may mga naalala ko dati nung sinarhan yung Bucor, 'di ba? Merong mga tumatawid doon sa wire ba? Yung parang ganon para lang makapagsimba, 'di ba? Tapos yung mga sibol kahit ang layo-layo, talagang pinupuntahan yung magdaong. Tapos may mga nakikipagtaguan pa sa gwardiya, 'di ba? Tapos dumating yung time, gumawa pa tayo ng ID para lang mai-present tayo. So meaning to say, may mga ganon pala tayong mga moment sa buhay na pinaglalaban natin ang Panginoon, 'di ba? Makapagsimba lang. Ngayon, kapag kinamusta kayo, ganun pa rin ba yung love nyo kay Lord to the point na kaya nyo siyang ipaglaban no matter what? Kasi kung hindi na, big sabihin, 'di ba? Nagdi-diminish na yung pagmamahal natin kay Lord. And yun nga, yung sa mga pader, naalala ko noon, simbang gabi, 'di ba? Simbang umaga natin sa Magdaong. Kami ni Ate Mer, dahil sinarhan yung katarungan, ikot pa kami daang hari. 'Di ba? Konting lang yun kung sa Magdaong, konting andar lang yun Pero 'di ba, umiikot pa kami daang hari. Tapos yung mga taga-NHA naman, as I remember, nagsa-San Pedro pa sila. 'Di ba? So ganun natin kamahal si Lord, makapagsimba lang tayo. And sana, 'di ba, talagang mas lalo pa natin na i-exercise and i-practice yon. And yun nga, dahil sa pagmamahal natin kay Lord, di ba? Galit na galit tayo sa taong to. So, kung sino man siya, ayan, answered prayer na nawala siya sa mundong ibabaw. Dahil sa Bucor, di ba? Parang gano'n. Pero again, ayaw naman ni Lord na may napapahamak. Talagang lang, may mga judgment lang sa, yung kumbaga parang ayaw ng mga religious gathering, tsaka mga nang o-oppress ng mga tao. And also, yun, 'di ba? Kung gusto natin na ipaglaban ng Diyos, gumawa tayo ng paraan, 'di ba?
Kung ang kalaban natin ay mga sarili, mga makamundong bagay, social media, gawa natin ng paraan. Diba? Kasi dapat mas mahal natin si Lord. Diba? Ang kanina pa lang kinakausap na tayo ng kanta ng choir, diba? Yung sabi doon, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Diba? And also, ito naman yung love for people. Ngayon, ano naman ang kalaban ng pagmamahal sa mga tao? Basta itong mga nakaraan kasi, meron akong iniisip, laging hindi mawala sa isip ko yung mga set of people na ganon. And naisip ko nga, kailangan talaga ilaban sa prayer yung mga ganon. Kasi may mga nabasa rin ako na libro na merong mga sinira ang demonyo dahil sa pamilya dahil lang sa pag-aaway-away, may sinirang mga magkakaibigan, magkakarelasyon dahil sa mga ganito. Tapos may mga nasirang church, 'di ba? Mga nag-divide dahil sa ganito, ganyan. And alam nyo, dahil tayo minamahal natin yung kapwa natin, may mga kalaban din yan. And ano yung mga kalaban na yan? Ano yung mga atake? Sample nito, sa pamilya, sa mag-asawa at magkakapatid. Diba? Ang sample niyan yung mga hindi pagkakasundo o pagkakaunawaan. Sino sa inyo pag umuuwi, parang ayaw nyo na nga lang umuwi. Gusto nyo na lang takpan yung tenga nyo. Bakit? Kasi may mga ganyan sa bahay. Ngayon, ang dapat gawin dyan, ipaglaban. Diba? Hindi mo dapat tanggapin lang yan, na ay ganyan na sila eh. Dapat ipaglaban mo yan. Ipanalangin mo yan, di ba? Tapos sunod, yun sa mga pag-aaway-away. Lalo sa mag-asawa, ang top 1 daw na pinag-aawayan ng mag-asawa ay pera. Di ba? So ngayon, kung dahil lang doon maghihiwalay, di ba? Sayang naman. Okay? Maraming mga nakaraan na nabalitaan tayo na nakapag-propose na, naghiwalay pa. Tapos may iba naman, kinasal na, naghiwalay pa. Diba? Parang isipin mo, dahil lang sa ganun, dahil lang sa ganyan. Pero hindi kasi nila alam, spiritual kasi yun. Diba? Sunod naman, yung mga hiwalayan, tapos mga addiction at bisyo. Gaya nga ng mga pinanood natin kanina, hindi ko lang kasi na-download yun, pero merong isang bata rin, napanood ko sa Facebook, nagwawala talaga. Kala mo, yung na-demon possess dahil sa online games. Diba? And ilan sa mga kapatid nyo yung naggaganon. Kaya nung nakaraan, si Janet, nakita ko siya, ayaw niya rin pababarin si Amari basta-basta sa screen, 'di ba? Sa cellphone. Kasi alam naman natin, masama rin yung labis-labis, 'di ba? Sobra-sobra doon. Kaya kayo din kapag may mga pamangkin kayo o kung mag-aanak kayo, 'di ba? So bantayan niyo sila. And kung may bisyo naman, huwag kayong pumahayag, 'di ba? Na for life andun sila sa bisyo na 'yon. And also yung mga masamang impluwensya. Ito, nung mga nakaraan, nung Friday, di nag-care group kami. Kaso, dito sila. Ayan. O, basta, may tanungan kasi na portion doon. Tungkol sa crush, ganyan. Tapos, yung parang bigla akong nagulat talaga sa mga sagot. Sabi ko, grabe talaga mga kabataan na ngayon, ganyan. Sabi ko sa isip-isip ko, kailangan talaga maturuan sila. Kaya dapat magbabad talaga. Tapos ang kinlaim ko na nga nun, pagpasok ka ng kwarto, Lord, in Jesus' name, mababago sila. Mahahabag ka sa henerasyon na to. Di ba kasi tinanong namin yung mga lalaki, i-describe mo ang crush mo. Matangkad, moreno, pogi. Lalaki ka, pogi ang gusto mo. Di ba? So sa mga babae rin, nagtanong kami, i-describe mo ang crush mo o yung ex mo. Ganito po siya, ganyan-ganyan. Tapos maganda. Maganda. Parang sa part ko, sa MNHS, normal na lang yun. Di ba? Kaya nga, hindi nyo naman alam, hindi nyo ata siguro na malayan. Nagturo si Ate Mernon, pero wala siyang sinabi tungkol sa kasal ng lalaki. Lalaki sa lalaki, tsaka kasal ng babae sa babae, di ba? So, ibig sabihin, we stand, di ba, for the truth, na ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Hindi pwedeng same. Okay? Kaya, yung parang inisip ko, sabi ko, kailangan sagipin talaga yung mga kabataan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, salamat sa care group. Ayan. Kasi, di ba, kung may mga ganong kaisipan, dapat talaga maayos. Maano natin.
And di ba, nung medyo matatapos na si Ate Mer, doon sa sa PowerPoint niya, meron doon, di ba, verse na itong mga klaseng tao na to ay hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. And isa nga doon yung mga nakikipagrelasyon, di ba, sa mga kapwa lalaki, kapwa babae. Parang ganon. And marami, ako hindi ko sinasabi to judge people, ha. Kumbaga kasi marami sa kanila ang una, biktima lang kasi walang naging tatay o kaya naman at the same time impluwensya ng barkada. Sabi ko nga sa inyo, yung nakaraan, di ko nasasabihin yung pangalan. Pinupush ko rin yun na magsimba. Pero nung mga nakaraan, napapansin ko, panayang Mayday, parang tinatry Tinatry na makipagrelasyon sa babae. Parang sa part ko, hindi pwede to. Kailangan masagip namin to. Kasi parang ito na nga lang din yung inaasahan namin. Parang ganon. Kaya, yun, yung parang, kaya kayo, sa lahat ng mga nakakarinig ng boses ko, ng tinig na to, sana po magdesisyon tayo na ipaglaban yung henerasyon na to, na manindigan tayo na hindi, ito yung tama, ito yung totoo. Diba? So, ganon. Amen? Amen. Okay? So, basta lahat ng tao, mahal ni Lord. Okay? Tapos sunod, ito naman yung mga attack sa mga magkakaibigan, ka-churchmate, o malapit sa puso. Ito parang nakaka-alarma kasi, di ba, na kapag ang church, yung wala nang ginawa, kundi gossip na lang ng gossip. Diyan na magsisimula na mag-divide ang church. Nakakalungkot kasi, di ba, kapag kahit sang mga church mo tignan, ang una talaga na ginagamit ng demonyo para magkawatak-watak yung church, chismis. Di ba? Pag sinabing chismis, ito yung sinasabi mo yung nawala siya. O kaya naman, di naman totoo, pero sinasabi mo. And dyan na nagsisimula yung mga away-away, mga dibisyon. Kaya dapat iwasan natin yan. Ipaglaban natin ng church, ang mga mahal natin sa buhay. Kaya kapag may narinig kang gossip tungkol sa kanya, hanggang dapat sa tenga mo na lang yan. Kung gusto mong magkaayos kayo, kung gusto mong maging strong kayo, di ba, mga talagang healthy ang relationship nyo, hanggang sa'yo na lang. Di ba? Kunwari, may sinabi si Alona, kay Althea. Di ba? Tapos sinabi niya kay, sino to? Si Tenten. Di ba? Dapat hanggang kay Tenten lang. Di ba? Sasabihin ni Alona kay, alam mo ba? Althea, si Alona. Ganyan. Di ba? Kahit dahil alam niya na mukhang chismis to mukhang paninira to dapat hanggang sa tenga niya na lang. Tapos, complain via satellite, ipag-pray kay Lord. Nang sa gayon, hindi lumala. Kasi kaya lang lumalala ang away di ba? Mga ganun, "Uy, Dimple, nakita ko yung crush mo, may ka-holding hands." Di ba? Narinig ni Nicole. "Ay, ganun? Talaga?" Di ba? Tapos kinuwento kay Anggi. "Ay, alam mo ba?" Ganyan. Hanggang dulo na, di ba? Tapos minsan, di ba, nagiging exage. Di ba? Yung una, ang nakita, magkasabay lang naman, naglalakad. Tapos ang pinasa, magka-holding hands. Diba? Tapos nung napasa niya, magkaakbay. Tapos nung lumala, kinis. Diba? Kaya lumalala. Diba? Naintindihan? And noon ako, bata pa lang ako, ko na yan. Yung parang nakita ko na yan sa pamilya lang namin. Ang daming mga chismis na, Emi, si ganto, ganyan-ganyan. Si Saldi, ganyan-ganyan-ganyan. Diba? Si mama naman, hindi alam ang iisipin. Diba? Parang mga ganun. Pero lagi kong naiisip dito, ang nagpapalala, chismis. Diba? Kahit sa mga magkakaibigan na nag-aaway-away, ang nagpapalala, chismis. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang chismosa. Kung lalaki, huwag kang chismoso. Yan. Diba? Yung kasi, gusto nyo ba yung bibig nyo ginagamit ng demonyo? Diba? So, kapag nagagasip, sunod na niyan issue. Okay? May mga issue. Uy, ito daw, galit daw kay ganyan. Diba? Tapos anger, tapos unforgiveness, bitterness. Yung unforgiveness, ito makinig kayo. Nakita namin sa unforgiveness, malala pala talaga yan. Kapag may unforgiveness ang isang tao, posible na lahat ng mga natutunan niya, mawalang bigla. Kaya yan ang rason bakit may mga tumatalikod kay Lord. Bakit may mga naglilib. Bakit? Kasi may unforgiveness. Pero kung hindi lang sila nagpatalo sa unforgiveness, nagpatawad sila agad, andito pa sila ngayon. 'Di ba? Dahil sa offense, 'di ba? Nasabi lang gano'n.
And most of the time, ito honest to goodness bilang pastor, most of the time talaga na mga naririnig natin ng mga chismis, exage lang. Tapos at the same time, hindi pa totoo. And at the same time, kung sinabi man, hindi niya minimin yun. Diba? Kumbaga, biglaang lang nasabi. Ngayon, dahil kakachismis, tapos nagkaroon na ng unforgiveness, lumala na, hanggang sa pinaka-worst na nagkatalikuran na kay Lord, nagkatisuran na. Kaya dapat yan ang iniiwasan natin. Kapag may kung halimbawa, una pa lang kasi ang level 1, tampo, level 1. Doon pa lang sa level 1 na yon, dapat magpatawad na tayo. Okay lang yun. Tsaka alam niyo yung pinapalagpas, ganun dapat, yung parang may English nun eh. Ano nga ba yun? Yung overpass? Pass over? Yeah, basta yung mga, yung parang, hindi mo nalang hindi, baka naman, yung talagang inuunawa niya yon. Nakita ko si John Rex, hindi ako tinarayan ako, sinupladuhan ako. Di ba? Pag ko na rin, hindi, ganun lang matanon. Ganun lang yun. Ano lang ang kilay nun, pero hindi ganun yun. Di ba? Dapat mo, yung parang papalagpasin mo lang. Di ba? Nakita ko si Aaron, nagsaing na naman. Kahit sinabi kong wag na magsaing. Di ba? Sige na, palagpasin na natin. 10 beses na nating pinalagpas eh. Try natin baka 11 na pagpapalagpas. Magtinuna, di ba? Para mga ganon. Yung parang dapat natin na huwag tayong maging biktima niyan. Di ba? Kasi again, ilan ang mga naging biktima niyan na mag-aasawa, magkakaibigan, na mga anong tawag doon? Yung friendship overload. Overzone. Friendship over. Ayan. Friendship over. FO, ayan, UFO. FO. Dahil lang sa unforgiveness, di ba? Hindi mo ako sinabay. Hindi mo ako pinautang. Mga ganyan-ganyan. Unforgiveness na agad. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na ako. Di ba? Dapat love lang. Di ba? Tayo, sabi nyo nga, confession natin to. Bilang Kristiyano, mabilis akong magpatawad. Punong-puno ako ng pagmamahal at pag-uunawa. Amen? Pang-uunawa. Yan. Diba? Amen? Dapat hindi ganon. Diba? Merong ganon si Joyce Meyer na 12 power thoughts. Yung isa doon, I am not easily offended. Diba? Yung hindi ka agad-agad na offend. Diba? Yung kunwari, nagdala ka ng pagkain. O sinabi, ay, ang tabang. Diba? Hayaan mo na. Baka wala lang talagang panlasa. Baka 3 years nang may sipon. Diba? Kumbaga, parang intindihin natin. Diba? Kumbaga, ganon. Ako minsan, kunwari, ako talaga, nung nag-start ako sa pag-church kong ito, diba? Mula 2014, dati pa naman akong may mga, yung parang nakaka-offend na magsalita. Pero ako nasanay na lang ako. Talagang araw-araw ko na lang silang pinapatawad. 'Di ba? Na laging magmula ulo hanggang talampakan, pupunahin. 'Di ba? Magmula buhok hanggang medyas, pupunahin. 'Di ba? Talagang kaya ako naman, 'di ba? Kung na-offend ako, bahala kayo diyan. Kayo na lang, 'di ba? Na ako, ayoko na magpastor, backslide na ako. Hindi ganoon. 'Di ba? Ako, 'di ba, one time noon, nang medyo hindi pa ako strong, nag-live na ako sa group, di ba? Kasi pikon na ako. Pero after ko naman gawin yon, anong nangyari? Di ba? Parang, hiyang-hiya rin ako sa sarili ko. Ba't ko ba ginawa yun? Ganyan-ganyan. Tinuturo ko pa naman na wag ka. Biglang ako naman. Di ba? Kaya naintindihan. Kaya dapat hindi tayo madaling ma-offend. Di ba? Patawad agad. Tingnan nyo, pag ganyan ang attitude nyo, ang relasyon nyo talaga hanggang rapture. Diba? Ang mga friendship, walang mga, nag-over. Diba? Sasabihin mo ulit sa katabi mo, magpatawad ka na kasi. Ayan. Ayan. Yung sa mga jealousy, diba? Yung mga selos na yan, lagi na lang siya yung may top. Lagi na lang siya yung Bible Reader of the Year. Lagi na lang siya yung Fisher of Man. Mukha na siyang isda. Diba? Lagi yung parang mga selos na yan. Lagi na lang siya yung mga taga-pindot.
lagi na lang nag-uumapaw yung boses niya tuwing choir. Di ba? Pag ganon, wag nang magselos, wag nang mag-envy, di ba? Siya na lang lagi ang crush ng crush ko. Di ba? Yung parang sino sa inyo may ganon din yung mga kabataan eh. Yung parang ikaw crush mo yung tapos iba ang crush, 'di ba? Yung kaibigan mo, ang sakit, 'di ba? Pero pag Christian ka na, madaling mag-move on, madaling magpatawad. Ay, may mas pogi pa diyan. May mas tall, dark and awesome pa diyan. 'Di ba? May mga ganun pa diyan. Hindi yung 'di ba, magtatanim ka na ng sama ng loob dahil doon. Tapos sunod, mga stronghold. Ang stronghold, ganito yan, napag-aralan na namin. Ang stronghold pala is, it can be, prinsipyo sa buhay na na-build over time. Diba? Na halimbawa, ito, pinaniwalaan mo na to hanggang pagtanda, ganyan. Kunwari, naniwala ka na may isang lalaki ka kasing naging boyfriend. Natural, lalaki, boyfriend nga. Nanloko sa'yo. Ang prinsipyo mo na, lahat ng lalaki manluloko. 'Di ba? Kaya hanggang nag-senior citizen ka na, wala kang pinaniwala ang lalaki. Ang tawag doon, stronghold na. 'Di ba? Hinawakan na ng demonyo yung isip mo. 'Di ba? Kaya dapat pinaglalaban yan, nire-rebuke yan. Amen? Amen. Tsaka mga tormenting spirits. Ito ako actually kasi may mga ganyan kahit sa church. 'Di ba? Na ito, kaya nga ako hindi ako nang babrand dito, 'di ba? Na ito, may espiritu ng marine spirit to. Landi-landi. Harot-harot. Marine spirit. Sirena ka dati, no? Diba? Hindi ako nang gaganon. Kasi alam namin, na kung may problema sa tao, spirit yun. Diba? Hindi siya ang malandi. Yung espiritu nasa kanya. Kaya dapat yung malanding yun, i-preserve yun. At ang palayasin, yung espiritu ng kalandian. Lumayas ka. Diba? Espiritu ng marine spirit. Diba? Mga ganyan-ganyan. Diba? Pero yung hindi mo siya papalayasin. Naalala ko nga rin yung sa, diba, si Reinhard Bonnke, yung nagkrusada siya. Tapos may mga witch doon na siya. Yung parang sinusumpa siya. Mamatay. Tapos kakasumpa niyang gano'n, mamatay. Maya-maya, yung mga witch, sila yung namamatay. Kasi bakit? Covered kasi si Reinhard Bonnke ng blood ni Jesus. Maya-maya, dinala na yung mga mangkukulam na yun, yung mga witch na yun dun sa stage. Pastor, yung mga mangkukulam na to ay natagpuan, naghihingalo. Ipag-pray nyo daw. Pinag-pray, in Jesus' name. Tinanggal yung mga spirito ng witchcraft, mga spirito ng mangkukulam. Na-deliver. Diba? Naniwala kay Lord. Diba? Talagang na-born again. Nabago ang buhay. Again, yung espiritu ang kalaban natin, hindi yung tao. 'Di ba? Kahit man si Jesus, 'di ba, nung nakita niya yung mga Gadaresano, yung basta yung may naalihan ng masamang espiritu, 'di ba? Hindi naman niya yung lumayas kayo, 'di ba? O kaya naman nilunod niya ba sa dagat 'yon, 'di ba? Pinalayas niya yung masamang spirit and pinreserve niya yung tao. Naintindihan? Amen. Kaya mga natin, mga brand natin, manluloko, spirito yun, kaya dapat i-rebuke mo yun. Diba? Kunwari, inasawa mo yan, may espiritu ng kung ano-ano dyan. Yun dapat ang i-rebuke mo, hindi yung, lumayas ka dito. Literal, siya yung pinalayas mo, diba? Lumayas ka, in Jesus' name, never again. Diba? Dapat yung spirit, masamang spirito. Amen? Yung mga magulang sa mga anak, diba? Spirito ng disobedience. Lumayas kayo. Diba? O gagawin mo yung pag nagpe-pray ka, wag naman sa harap, come, Spiritu ng Jesus. Mais ka. Diba? Amen? Diba? So dapat po, ipaglaban natin. O ngayon, paano na nating ipapaglaban? Ano ang mga weapon natin ang dapat nating gamitin? Una, prayer. Diyan napapasok yung prayer and intercession. Kaya nananawagan ang Diyos, diba? Na may magpe-pray, mga mag-i-intercede. Ang ganda nga ng topic ni Ate Mer ng prayer marathon. Kasi kung gusto daw natin makakita ng revival, di ba? Sa church, makita natin yung mga pagbabago ng mga tao, dapat dumami rin yung nagpe-pray. Dapat dumami rin yung mga nagpe-prayer, warrior prayer marathon, nag-i-intercede. Kasi nasa prayer, di ba? Nakasalalay ang revival. Tapos tinanong niya nga doon, kung paano daw malalaman kung nare-revive, kumbaga revive na yung mga tao, yung mga church, di ba? Revive na kapag kunwari maaga na ulit, revive na kapag
pinapahalagahan na yung pagsa-Sunday school, yung mga, 'di ba, may gana na ulit sa praise and worship, mga ganyan. Yung outreach, exciting na ulit, 'di ba? So ngayon, kung yun yung desire ng puso natin, we should pray, 'di ba? Intercede natin. Kasi sabi nga, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, 'di ba? Sana may hipuin ang Panginoon talaga dito. And praise God kasi naman sa prayer marathon din naman dumadami talaga yung mga nagkakaroon ng desire na mag-pray. And naniniwala ko na malaki gagawin ni Lord kapag nagpatuloy 'yon, 'di ba? Na kapag dumami pa ang mga nag-i-intercede, 'di ba? Magugulat kayo, mas marami tayong ma-accomplish. Okay? Sunod naman, yung love. Kasi bakit? Pag sabi ng 1 Corinthians 16:14, let love prevail in your life, words and actions. Tapos Hebrews 13:1, let brotherly love continue. 'Di ba? May kwento akong ganyan na may bad spirit doon sa babae ba 'yun o sa masamang sa lalaki. Ang ginawa nung minister niyakap. Maya-maya nakita niya in the spirit, unti-unting nawala yung mga turok na na mga tawag doon, basta may mga turok kasi, tas mga kutsilyo, unti-unting naglalaglagan. So ibig sabihin yung spirito na masama, yung insecurity, depression, anxiety, unti-unting nalalaglag every time we love people, 'di ba? Tsaka si Bong Saking, 'di ba, may na-encounter siyang ganyan, yung nagwawala, Pastor, may nadidemon possess, 'di ba? Tinitigan niya. Sabi niya dun sa lumabas yung mga nanonood, labas. Tapos kinausap niya. Sabi niya, kasi gumaganon parang sabi daw ni Pastor Bong Saking, tayo na lang na dito. Huwag ka nang umarte. Maya-maya umiyak daw. sabi niya, ba't ka ba umaarte na yung nasasapian ka? Kasi ganyan, gusto ko may attention sa akin yung mga tao, ganyan. Gusto ko lang naman, mahalin ako ng pamilya ko. Diba? Parang isipin nyo, maigi, umarte ng nasasapian ng ganun. Yung pala, kailangan lang ng kausap. Kailangan lang ng pagmamahal. Kaya alam nyo, minsan, may ganon, may deliverance sa pagmamahal. Na yan, kunwari, kapatid mo, ang kulit-kulit, tigas ng ulo, alam mo, mahalin mo lang, minsan yapusin mo lang ng matindi. Diba? Magugulat ka, mamahalin ka rin yan. Diba? Talagang mawawala yung mga katigasan ng ulo. Diba? Kasi may deliverance pag ganon. Okay, tas sunod naman yung acceptance. Romans 15:7, accept one another then as Christ accepted you in order to bring praise to God. So, ibig sabihin, tanggapin natin yung bawat isa. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, tanggap mo ba yan? Yan. Pag tanggap mo yan, so, madi-deliver yan. Dahil yun nga, talagang matutulungan mo siya na maging person God wants him or her to be. Diba? And last na lang, ito ang forgiveness. Yan, Colossians 3:13. Okay? Okay naman magbasa. 1, 2, 3, go. Bear. Yan, forgive as the Lord forgave you. Lahat ba dito, pinatawad ng Panginoon? Amen. Diba? So, therefore, tayo rin, patawarin natin. Diba? Kasi minsan, kaya lang naman pala may mental torment, kaya lang pala nai-insecure, kasi iniintay niya lang yung pagpapatawad mo. Kaya lang pala nagpapapansin, kumukulit lalo, kasi gusto niya lang na i-express mo na pinapatawad mo siya. Diba? May mga ganun kunwari sa couple din, na nagkakalabuan. Kunwari parang minsan, hindi mo mawari, diba? Nakakaasar tong papansin tong babaeng to. So, parang nag-ano na nga kami, di ba? Parang yung nagkakalabuan na nga kami, tsaka pa nag-headband ng napakalaki, naglalagay pa ng duck dito, ng bebe dito, di ba? Parang napakapapansin, ganyan. Pero kasi, hindi mo alam, nagpapapansin lang sa'yo yon na para maging okay na kayo. Di ba? O ganun din yung lalaki, di ba? Parang kapag hindi sila okay, papapansin din yung lalaki, kunwari daming kasama, ganyan. Pero hindi mo alam kasi, gusto lang nun, nasabihin mo, oy, sige na, tayo na ulit, ganyan. Di ba? Yung parang papansin lang, pero naman, parang may pinapahiwatig. Di ba? Tingnan nyo, akala nyo kasi mga agad, yung galit agad. Kaya minsan, ang hirap
na magkabalikan pag gano'n. Yung panay, inis na lang yung nararamdaman, parang ganyan. Pero kami nga, naalala ko dati, dumating kami sa ganong punto ni Ate Mer, na parang nagkasawaan kami, parang, pero dahil, siya pala dahil naghahabol siya sa akin. Pero, yun nga, talagang hindi niya, pero, yung parang sabi ko, ayoko na. Ang pogi. Hindi, joke lang. Parang may ganon din siya. Yung parang ayaw niya na, ganon-ganon. Pero dahil yung hinahabol mo, parang, ayoko mawala ka sa feeling ko. Yung parang hindi na, yung parang hindi namin hinayaan talaga na na magkaganon. And also, makinig. Ganon din sa mag-asawa. Alam niyo bakit may may mag-asawa na naghihiwalay? Kasi parehas ng sumuko. Pero kung merong isa ang lalaban, 'di ba? Kunwari yung lalaki o kaya naman yung babae, hindi talaga sila maghihiwalay. Hindi magiging broken family yung pamilya nila. Basta't may isa lang na lumaban, manalangin, 'di ba? Mape-preserve yung pamilya na 'yon. Amen. Kaya kapag may mga ganun, kunwari obvious na obvious, sinisira relasyon nyo, sinisira friendship nyo, sinisira pamilya, sinisira church, dapat magkaroon ka ng discernment anong dapat gawin. Diba? Unang-una, mag-pray. Diba? Tapos napapansin mo, sinisira ka ng demonyo, panay sama ng loob yung ini-inject sa'yo. O tapatan mo, forgive. Diba? Magpapatawad ako. Diba? Wala kang magagawa, demonyo kang magpapatawad ako. Diba? Tapos sundan mo ng kasi faith without work is dead. Sundan mo ng gawa. Batiin mo, 'di ba? I-welcome remarks. 'Di ba? Ang unang feeling niyan parang hipokrito. Pero tingnan niyo, habang ginagawa mo, darating yung time mawawala yung feeling na yon. Kasi magiging genuine, magiging realidad. Amen. That's the power of forgiveness. Kasi ang forgiveness is a choice, decision 'yan. Hindi yan emotion. Hindi ko feel magpatawad. Feeling mo lang 'yan. Diba? Pero it's a decision. Amen? Tsaka last na lang, wag nating kakalimutan yung blood ni Jesus. Bakit? Kasi yan ang makapangyarihang panlaban sa lahat. Kasi bakit? Paano mo daw ipoprove sa demonyo na mahal ako ni Lord? Paano? By His blood. Kasi He shed His blood for you. Diba? Yan ang pruweba na mahal ka ni Lord, diba? At handa siyang ibigay ang lahat-lahat sa iyo. Amen? Last na lang, ito lang, may papakinggan lang tayong video. Ang title niya, Champion of Love. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, here in this corner, for the good and the right, stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world, his reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, he is greater than the great. No one could ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest, he reigns from above. Undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore the crown,
Ayan, palakpakan natin si Lord. Ayan. So, siya ang tinaguri ang champion of love. And alam natin, di ba, na si Lord, pinagtagumpayan niya, di ba, yung pag-ibig niya sa atin. Kaya I pray, di ba, na sa umagang ito, lahat ng pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal din natin sa kapwa natin, ay mapagtagumpayan natin. Amen? Ayan. So,